sinusubukan nilang mag-ikot around the world. Dahil dati kasi yung strong point nila OFW. Yeah. Ngayon hindi na masyado. Halimbawa, naglibot kami sa Tokyo 3 weeks ago. Naglibot kami sa parts of Europe. Dati, nung panahon ni Digong, wala kang makakausap na OFW na anti-Digong. Ngayon, dumadami na. No? Yung mga assembly namin sa Vienna, sa Hong Kong, sa Tokyo, sa Yokohama, sa Rome, sa Milan, kunya sa Berlin, puro mga OFW. Na sabi nila, dati, mga Digong kami. Ngayon, hindi na. So, ibig sabihin, mismo yung dati nilang base, kaya binabalikan ni Pulong at ni Sara dahil baka mawala sa kanila. So, kumbaga nanliligaw sila ngayon. Input ko lang na meron kasing nagko-cover din naman tayo ng OFW. Yes. May mga ayaw kasi magbigay. Ang hiningi daw kasi na suporta, kailangan na doon din pati passport number at saka mga pangalan daw. So they don't wanna give that away. So it's an indication daw na meron talagang hindi ganun kalubos yung suporta. Dahil ayaw ibigay yung mga detalye na ganun. At saka siyempre, yung pinakamahalaga, yung medyo nagsisimulang sumulpot last midterm election, yung kabataan. Yan yung parang kumpanya isang variable na hindi mo sigurado paano magdi-deliver sa 2028. At lalaki ng lalaki pa yung population na yan. Correct. No? At siyempre, kaya nga wala na ngayong mga politiko na dumadalo sa UAAP Games dahil sumisigaw yung mga nanonood doon ng ikulong na yan Wala nang dumadalo ngayon sa mga concert sa Araneta ng mga politiko. Kahit nga sa mga restaurant, tsaka sa mga mall, wala na ako nakikitang politiko Dahil ibig sabihin, may tama din sa kanila itong kampanyang ito. Kung ito ay masusustain going into 2028, tingin ko magkakaroon ng bagong turning point yung 2028 elections.